Heto na nga, pag-usapan natin itong interview ni Attorney Torion sa SMNI. Grabe po, no? Alam mo ba kung bakit? Sinabi ni Attorney Torion na yung ginagawa ni Remulla ngayon ay hindi po yan job description ni Remulla. Ha? Imagine, si Remulla, ha? Nag-iingay araw-araw, humaharap sa media at sasabihin na meron na raw siyang warrant of arrest laban dito kay Senator Bato de la Rosa dito sa ICC. Ha? Ang ombudsman sana ay isang independent na opisina. Pero bakit ngayon nakialam sa politika? Ha? Dito sa video na ito, dito sa vlog na ito, papakinggan natin itong si Attorney Torion na talagang pinahiya niya itong si Remulla. In-explain niya na yung mga ginagawa ni Remulla ngayon ay sobrang sablay po sa pagiging ombudsman. Siya lang po ang, in the history of the Philippines, siya lang po ang ombudsman na nakagawa nito, na araw-araw nagpapamedya. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pakinggan natin si Attorney Torion. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para marami po ang makakita at makaalam. At sa mga first time na nanood dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo ha, kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. At kung nakasubscribe kayo sa akin, updated kayo lagi sa mga trending na mga balita. Okay? Main topic natin ngayon sa vlog na ito ay pakikinggan po natin itong si Attorney Torion. Pinarealize ni Attorney Torion ang taong bayan gaano po kapalpak itong mga pinaggagawa nitong si Remulla. Maling-mali na si Remulla ay nagpakalat na patungkol dito sa warrant of arrest ni Senator Bato. Hindi po tama. Di ba? Kasi ang trabaho po ang job description po ng ombudsman ay dapat independent. Pero bakit nakialam siya doon sa ICC? Bakit nagka-access siya ng warrant of arrest laban kay Bato? Saan galing yan? Saan niya kinuha yan? At bakit mali na nakikialam ka dito? Okay? Ito po, pakinggan natin si Attorney Torion. Nandun din kayo sa Hong Kong, doon sa panahon na nandun si former President Rodrigo Duterte. Meron bang kaibahan? Or kahit yun, na-question nyo rin po yung legality nun? And dito yes, po sa paghahanda naman para po kay Senator Bato de la Rosa, if ever po. Yung pagkadakip po kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, maski anong English po ang gamitin nila, illegal talaga yun. No? Illegal talaga yun kasi hindi dumaan yun sa judicial process, judicial confirmation process here. Whether you apply Article 17 of 9851 or you apply the Rome Statute under Article 59, hindi talaga dumaan sa competent judicial authority yun. So maski anong English pa ang gamitin, illegal yun. Dito naman kay Senator Bato de la Rosa, ito ang exciting kasi ang sabi ng DOJ, wala silang warrant. Ang sabi ng DFA, wala pa silang kopya ng warrant. Ang sabi ng transnational crime, wala rin daw silang warrant. At yung spokesman mismo ng ICC nagsabi walang warrant. Pero ang ating ombudsman, ewan ko anong description ng kanyang trabaho, nakalimutan siguro niya basahin at i-remind yung sarili niya. Kaya nga, itong si Remulla, gustong-gusto niya yung bida-bida siya sa mainstream media. Gustong-gusto niya talaga yung buntot ng buntot sa kanya yung media. Kaya nga, sabi ko, itong pagiging ombudsman ni Remulla, sometimes ba, sasabihin mo, is this really the work of an ombudsman? Di ba? Dapat independent ka, maghintay ka lang. Pero ang ginagawa mo, parang, di ba, mas maingay ka pa nga sa DOJ eh. Tingnan mo yung mga nagdaang ombudsman. Wala, tahimik lang yan. Pero itong si Remulla, para bang, sa nakikita ko sa kanya, para rin si Torre ba, hungry siya for fame, sa totoo lang. About Article 11 of the 1987 Constitution, Section 13, naka-enumerate yung trabaho niya doon. With due respect po kay Ombudsman, hindi ata trabaho ng Ombudsman ito, yung makikialam about sa ICC processes. Binasa ko, hindi doon. Diba ha? Ito, magaling na ito na si Attorney Torion ha. Binasa niya ang job description ng Ombudsman. Wala po sa kalingkingan ng job description ng Ombudsman ang makialam sa warrant of arrest ng ICC. Sino kaya ang contact ni Remulla dyan sa loob?
Ako ay nagtataka lamang. Kung may contact ang ombudsman sa loob ng ICC, how much more the President of the Philippines? Di ba? Kung i-analyze mo ba, kung may contact si Remulla sa loob, kasi pati nga yung spokesperson ng ICC walang kopya, pero siya may kopya na. Meaning si Remulla, meron silang special access kung sino man ang kanilang kausap doon sa loob ng ICC. So meaning to say, pati ang presidente natin meron palang access. Si Remulla nga na ombudsman, pati na itong presidente natin. So meaning to say, hindi talaga maganda na nandun si former President Duterte, tapos etong mga kalaban sa politika ni Tatay Digong, meron silang access doon sa loob ng ICC. O yun ang analysis natin na baka may access sila doon. Baka yung mga taga-ICC at ang gobyernong Pilipinas ay nag-usap-usap. Hindi po maganda yan. Okay? Dahil kalaban sa politika, pwedeng ibahira ng impluwensya ni Bongbong Marcos doon. Di ba? Tayo lang po ay nag-analyze ha. Pwede ako magkamali, pwede akong tama. Pero nagtataka kasi tayo eh. Bakit si Remulla may copy? Yun ang ipinagtataka natin. Hindi po kasali ito sa kanyang job description. And worse, itong ginawa niya even violates ICC rules, no? Kasi yung mga applications for warrants and warrant itself, kung sealed pa ito, no? Hindi ito pwede i-disclose unless allowed by the justices themselves, no? Ang ibig ba sabihin nito ay si Ombudsman Remulla ay may authority from the ICC judges to reveal the contents of the warrant? Alam mo, he has to explain that because this is a grave violation of the rules in the ICC itself because this is supposedly confidential. And as to why he divulged that, can give us many conjectures, no? Grounds for conjecture, such as but not limited to. Baka ginawa niya ito para matakot si Senator Bato de la Rosa. Kasi alam mo, they are capable of anything. Yung kay PRRD, ako din ang lead counsel doon, klaro yung kidnapping. Ano ba ito? PRRD part number 2, de la Rosa version. So kaya nga, sana naman they would heed the rule of law. No? Kung merong warrant, let it go through the proper processes. If they would treat it as an extradition, then follow the rules on extradition which became effective on November 10. If they follow surrender, because they are always barking that they will rely on Article 17 of RA 9851 on surrender, well, they must likewise understand that they have no rules and regulations. They have no IRR yet as to how surrender would be effectuated in the Republic of the Philippines. If they will tell us they will rely on Article 59 of the Rome Statute, hello, there is even a question now in the petition for certiorari, which we filed, questioning whether or not there is still legal basis on the part of the Philippine government to continually cooperate with the ICC in the light of the fact that we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. Now, granting ex argumenti gratia that Rule 59 or Article 59 would apply, wala pang specifics eh. Like for example, pupunta ka daw ng competent judicial authority. Wala pa nga tayong rules of procedure. Ano ba itong competent judicial authority na ito? NTC ba? O RTC ba? Or Court of Appeals ba? Ang sabi din dito sa the arrested person or the person shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of that state. So, kung law of that state, so Philippine law yan, rules on criminal procedure. Sa rules on criminal procedure natin, kailangan may warrant of arrest. It should comply with Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution, which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And as to how the due process of law would be observed, wala ding rules on procedure insofar as surrender is concerned. Kaya nga, with utmost due respect doon po sa ating kaibigan na prosecutor po na self-executing daw yung Section 17 of RA 9851. With utmost due respect, I digress and I do not agree simply because of the fact that the self-executing provision or non-self-executing provision per Manila Prince Hotel case, which he cited, applies only to constitutional state principles. It does not apply to statutes because statutes require publication. It requires the passage of implementing rules and regulations. And to a certain degree even, kung may penal provision, kailangan ka pa magpasa doon sa
what's it called this, sa UP Law Center, no? So, kaya hindi talaga yan self-executing provision. Hindi pa nga nakadefine yung rules of procedure po. Kaya medyo mali po. Opo, attorney, nakikita nyo rin po ba na, kasi nagbabasa rin ako ng mga komento, marami din sa mga kababayan natin, alam nyo naman, nag-aanalisa. Hindi ba itong pamamaraan na ito ay pagtapik doon sa ICC na parang pampagising sila, hoy, mag-ano ka na, mag-issue ka na ng warrant, parang ganito. Nakikita nyo rin po, hindi ko alam kung masasagot nyo po ito, attorney, pero sa inyo pong opinion. Well, there is some truth to it, no? Maybe this is a way to, cajole or even force the ICC to issue the warrant. Ang tanong ni Admar, para bang, is this the way of the administration na parang inunahan nila ang ICC para gumalaw na ang ICC? Parang ganun ba? Kasi kung totoo man yan, talagang kabalbalan talaga ng administrasyong ito kung ganun ang kanilang gagawin. Ang ganun ba? Tagal nyo naman mag-issue ng warrant. Deklara ko na nga ito. Hindi, baka nakalimutan lang ni Ombudsman Remulla na una, hindi niya trabaho yan. Hindi na po siya DOJ Secretary. Ombudsman na siya. Reactive lamang siya. He receives complaints. He acts on complaints. Hindi na po siya police. Tapos pangalawa, bawal po mag-reveal ng mga sealed matters doon sa ICC. Nandun yan sa rules ng ICC unless lang allowed by the judges. Ang ibig ba niya sabihin, yung kanyang premature declaration to the public, may approval yun sa justices. It affects now the integrity of the justices. Bakit alam niya yung DFA secretary natin, DOJ, hindi alam. Yung ICC spokesman, hindi rin alam.